Dito muna tayo. Alright, fire. Hindi mo talaga kilala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mhm. Ang hirap niyang basahin. Ang hirap niyang intindihin. Read my lips. Look me in the eye. Although I have my sunglasses, this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Itong si former President Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. Ayan, maliwanag po Ito, malinis. Hindi sila magkakilala ni PRRD. Tuloy, mamaya papaliwanag po natin. Gusto ko lang siyang subaybayan. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Ikaw ang mabibitag kapag sinubukan mo. I find it very amusing, interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Ito, tingnan muna natin itong intro ni Ben Tulfo, okay? Ito ngayon si Ben Tulfo tumatakbo bilang senador at hindi po ito nawawala sa top 5. Lagi siyang pasok dyan kasama sila Senator Bongo. Okay? Pine-explain niya ito si PRRD talagang ibang klase. Hindi siya nakakahon. Hindi siya yung, eto politiko, eto yan. Doon po nagkaiba si PRRD sa ibang mga politiko. Kaya nga pansin nyo, nagugustuhan siya ng taong bayan dahil hindi trapo. Eto ngayon, yung media nalilito sa mga sinasabi ni PRRD. At hinihilo sila. Sa madaling salita, ang nagli-lead. Kung gusto ng balita ni PRRD, si PRRD ang mangunguna. Pero, susunod-sunod, itong mga mahihinang klase, itong mga weak, itong mga bangag, itong mga tambaluslos, tapos sasamahan ng ibang media. Sasakyan ng ibang media, pero hindi nila alam, pinaiikot-ikot na sila ni PRRD. And until now, it is very effective dahil ang suporta kay PRRD nandoon pa rin. Hindi siya nawawala. Pag nagsalita si PRRD, balita. Pag nagsalita si PRRD, sinusundan ng mga tao. Unlike dun sa iba. Yan, dito muna tayo. Tuloy. Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away, which means sooner or later, he's gonna lose it. Lahat ng yan, iisa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Diba, ibang-iba? Yung papansin nyo, iba ang karisma ni PRRD. Yung bitaw niya ng biro, grabe. Kaya mapansin nyo, pag ang blinag ng mga DDS si PRRD, benta. Pag ang blinag ng mga pulahan si PRRD, benta. Pag ang blinag ng mga dilawan,
si PRRD, benta. Pag blinag ng mga komunista at NPA, si PRRD, benta. Basta anything about PRRD, benta. Samantalang, etong mga vloggers na sumusuporta kay BBM, pag ang binalita nila si BBM, langaw. Walang views. Pag itong mga dilawan, pag ang kanilang blinag is about the dilawans, langaw. Kaya mapapansin nyo, lahat ng balita, mapapula, mapa-NPA, mapa-komunista, mapa-dilaw, mapa-DDS, ang gustong balita, Duterte. Ganun po ang karisma ni PRRD. Ito po yung pinapaliwanag unti-unti ngayon ni Ben Tulfo. No. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungutya or Ayan o, biro may laman. So, inuunti-unti pinupuri. No? Ito, tingnan lang natin kay Ben Tulfo. Okay? Ito si Ben Tulfo. Matagal na po ito sinusubaybayan ko. At ito si Ben Tulfo, hindi katulad ni Raffy Tulfo at saka ni Erwin Tulfo. Iba po. Iba. Sa katunayan, ito ha. Meron akong nabalitaan sa isang malapit di umano sa mga Tulfo. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo. Pero siya ay kilalang malapit sa mga Tulfo. Ang sabi niya, etong sila daw, hindi sila magkakasundo. Ayaw ni Ben Tulfo ang stand ng dalawa niyang kapatid. Lalong-lalo na itong ginawa ngayon, lately, ni Erwin Tulfo patungkol dito sa tourism. Talagang nilaglag ni Ben Tulfo si Erwin doon. Ang sabi nga, hindi mapapagsama sa isang lamesa, sa isang dining table na kumakain itong mga Tulfo na ito. Definitely wala na si Mon. Tapos na siya sa era niya. Yun lang, minsan si Mon, parang basta, wag na natin anuhin yun, tapos na siya. Ito na lang talagang active ay si Ben at ito si Raffy at saka si Erwin at saka to si Ben Tulfo. So, hindi sila magkakasundo. At pansinin nyo, may pagkakapareha si PRRD at si Ben Tulfo. Hindi sila out of the box. Out of the box sila. Hindi mo sila pwedeng ikahon. Pansinin mo, si Raffy at saka si Erwin trapo na ang dating. Kabago-bago. 'Di ba? Si Ben, hindi. Ino-observe ko tong mama na ito. Talaga namang hindi siya mahilig mamulitika. Hindi siya yung parang sisip-sip dito, sisip-sip dito, sip-sip kay BBM, sip-sip kay Duterte, hindi. Hindi po siya. Kaya nga, doon siya nagugustuhan ng maraming tao. Kasi meron siyang sariling utak. Same thing with PRRD. Hindi sinundan ni PRRD yung typical sistema ng politika. Hindi siya trapo. Hindi nakakahon si PRRD. Ito po pinupunto niya. sarcastic joke, magaling siya dyan. Watch carefully, listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Example, pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin o patayin ako ni Marcos yan.
Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Maraming na good time na media rito. Yun. 'Di ba? Naalala niyo yung balita na yon? Tinawag niya ng bangag si Marcos. Eh hindi naman sumasagot si Marcos eh. Anong nasa isip ng tao? Talagang addict si Marcos. Yun na nasa isip ng tao. Tapos biglang binawi ni PRRD. 'Di ba? Sakay naman ngayon ng media. 'Di ba? Yeah, ito si PRRD ulyanin na talaga. Pero tayo mga DDS alam natin ang totoo. Si Ben Tulfo alam niya totoo. 'Di ba? Nang-good time si PRRD, yung iba naman nabola. Yung mga tangang yung mga tangang mga pulahan, dilawan, 'di ba? O yung mga bayarang mainstream media. Para sa kanila, balita na to. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Ayun, 'di ba? Diyan mo malalaman ng tao influential. Kung anong lumabas sa bibig niya, kahit ano, balita. Ganyan po ang Duterte. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Oh. Hindi niya pinagkakatiwalaan, ha? Tandaan niyo yan, ha? At dapat naman pinagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino. Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. How do you find that? Di ba? Sinasabi ni, matanda na ako, ready na ako mamatay. Sinasabi ni PRRD, di ba? So, magaling si PRRD dyan. And buti na lang, hindi katulad ni itong si Ben Tulfo, yung ibang mga, alam nyo, dumadami na rin po kasi yung mga sinasabi nilang social media vloggers, mainstream mainstream media, na makikitid ang utak. Napansin nyo ba yun? Tingnan mo yung isang congressman, may blank space daw. Kaya daw may blank space kasi at nilabas nila ng mga Duterte nila PRRD yun dahil gusto ibalik sa opisina yung natapyas na budget ni BP Sara. Ganun na po sila kanipis mag-isip. So hindi ako nagtataka, etong kanilang mga vloggers, posible ganyan din. Ang bilis nila. Pagtatawanan na siya ulyanin talaga si PRRD. Wala talagang isang salita, di ba? Ganun po sila katanga. Ito yung pangatlong bihirang-bihira. Posibleng sa pamilya niya lang o kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes, as usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey at number 5 ini. Ayan. Ito malakas po malakas po at hanggang ngayon malakas po sa survey si Tulfo. Consider po natin si Tulfo, kayo pag-isipan niyo 'yan. Pero sa akin lang, doon na tayo sa bago. Huwag na natin iboto yung matatagal ng politiko gaya ni Aimee, ni Lito Lapid, etc. na wala namang nagawa. Wala namang nagawa, ibabalik pa natin sa pwesto. 'Di ba? Nasa sa inyo yan kung sinong gusto niyo iboto. Basta sa akin, yung mga matitino. At halimbawa sila Atty. Vic, sila Jimmy Bondoc, ito si Ben Tulfo, yung mga bago na dapat nating bigyan ng tsansa, no?
Alam mo, ang nakita ko dito kay Ben Tulfo, tingnan niyo mabuti. Meron po itong tayo. Imposible. Itataya ko lahat dito sa inyo. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga Marcos. Imposible. Napaka-imposible. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga galamay ni Marcos. Para tumakbo, alam natin, ang tatak Tulfo, Tulfo yan. And until now, mataas pa rin sa survey si Tulfo. Kaya hindi ako naniniwala, imposibleng hindi ito nilapitan ng mga pula. Pero, hindi siya tumakbo under the BBM's team. Wala siya doon sa partido nila. Yun na lang ay may tapang at may paninindigan. Yung independent po ito. Pwedeng andoon na ang kayamanan sa partido ni BBM. Makinarya. Maraming pera doon para ikaw ay suportahan sa eleksyon. Ako'y naniniwala kahit magkano ang i-demand ni Tulfo tumakbo lang sa partido nila, ibibigay. Ganoon po kalakas ang Tulfo. Hindi po natin madidinay yan. Especially si Ben, kasi si Ben Tulfo, ibang-iba po dun sa mga kapatid niya. So, I'm positive na may opinion, na may alok. Ito, malaki, ito si Ben Tulfo. And sigurado ko, tinanggihan niya yon. Kaya independent siya ngayon. Ibig sabihin, ito ay posibleng maging taya natin sa Senado. Kung sakali, ako naniniwala ako pag nanalo ito, and definitely napakalaki ng chance nitong manalo. Nasa 80-90% mananalo to si Ben Tulfo. At pag nanalo ito, I'm sure nasa Duterte party to. Bagamat hindi siya maingay ngayon ng sobra, pero hindi ito magpapagamit. That's one thing for sure. Hindi ito magpapagamit kay Marcos, hindi ito magpapagamit kay Tambaluslos, and definitely hindi rin ito magpapagamit sa mga kapatid niya. Sa katunayan, napupuna ko na dumidistansya siya. Ayaw niya doon sa mga kapatid niya. Ito yung opinion ko lang ha. Pansinin niyo. Kaya ito magiging dagdag numero natin mga DDS sa Senado. Kailangan natin ng numero doon na maninindigan at talagang sisilip. Ako naniniwala ako hindi ito katulad ni Raffy. Sisilipin niya talaga. Sisilipin niya talaga yung mga dapat silipin. Alam ko marami sa inyo na disappoint sa mga Tulfo. Including me. Hindi ko po tinatanggi yun. Sa katunayan, binanatan ko si Ben. Binanatan ko rin si Raffy at saka si Erwin. But ever since, ito hindi. Kasi nakikita ko iba siya. Dati pa. Kahit i-check nyo yung aking mga vlogs before, nakikita nyo, iba. Dati pa, iba to. Sinasabi ko, iba na ito. Iba na to sa kanyang mga kapatid. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Number 5 sa senatorial survey yung ng inyo Magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Tanga kasi yan, si Trillanes. Tanga. Hindi nila alam, pinasasakay. 'Di ba? Tayo. Hindi, nung sinabi ni PRRD gano'n, sumababa loob natin. Alam natin sa sarili natin naglalaro si PRRD. Pinagtitripan
Eto mga gullible na ito. Tayo alam natin, including Ben Tulfo, alam niya. Ito si Trillanes, wala. Mahina talaga to. Magsama sila dapat ni Gadon. Hey, pangklase. Yung mag-iisipin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss, at babasahin ko, the pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number 1 nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo o si Digong? Don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands. O kayo, sa tingin ninyo, sino muna mag-uuli? Palagay ko nag-uulyanin na si Trillanes ngayon pa lang eh. Tingnan mo, wala nang latak na yung lumalabas sa utak. Don't get in trouble. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya Mismo. at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Nagets yun ha? Di ba? Utu-utu ka, tanga. Hindi po mura, tanga. Stupid yun. Utu-utu ka, tanga ka, Trillanes. Gaya ng mga 10 mga supporters ni Marcos, mga vloggers. ang daming nabitag ni PRRD dun, no, ng mga vloggers. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.